5 liters. Naririto po kami upang ipahayag ang walang tunay na pagbabago sa kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipino hanggang ang ating gobyerno pinanggaharian ng mga elitista, hanggang ang ating gobyerno ay pinanggaharian ng ilang dinastiya. Kaya nararapat naman na buwagin ang political legacy, buwagin ang monopolyo sa kapangyarihan ng mga pamilyang ginawang negosyo ang mga kanyan o ang publikong serbisyo. Panahon na upang ibalik ang pamumuno sa kawain ng mamamayan. Panahon na upang lumasan ang elitista at dinastiyang saluhari upang ating tuluyang mabalik ang kinabukasan ng bansa mula ng ilang pamilyang nagpapakasasa sa kaban ng ating bayan. Kaya naman po, sabay-sabay po natin isigaw sa Musingilin! Duterte panagutin! Lahat ng support! Dapat ba naman? Kaulo! Ang saya! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ako! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Yan, ang daming haba, no? Ang haba ng kanilang daming tao. White Ribbon March, umabot pa lang umano sa 3,700 ang mga kalahok ayon sa NCRPO. Makikita sa mga kuwang larawan at video ang mahabang hanay ng mga demonstrador na nagmarcha sa kaban ng EDSA, bitbit ang mga bandila, placard, puting payong sa gitna ng mainit na panahon. Pinangunahan ang marcha ng mga kinatawan ng iba't ibang faith-based groups, people's organizations, at political movements
na nananawagan ng pananagutan sa pamahalaan at pagwawakas ng korupsyon. Kabilang sa mga mensaheng makikita sa kilos protesta, lahat ng sangkot dapat managot at panawagang labanan ang kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Nauna nang naging usap-usapan ang White Ribbon March matapos sabihin ng bagong alyansang makabayan na hindi welcome sa marcha ang mga tinatawag nitong rabid pro-Duterte personalities. Ayan. Pinagbawalan nila ang mga DDS na sumanib sa White Ribbon March. Anong nangyari? Ito na, nilalangaw sa takilya. 3,700. Sabihin mo na lang, mag-triple pa, abot 10,000. Is that a big voice? 10,000? Weh, bayan. Sino ba itong mga Teddy Casino, sina Renato Reyes. Kasama rin yan ang Tindig Pilipinas. Yung grupo ni Kiko Aquino D. Then, mga iba't ibang religious organization. Nananawagan ko na itigil ang korupsyon. Kaya lang, tahimik sila pagdating sa Blue Ribbon Committee hearing. Wala lang. Hanggang marcha lang, hanggang salita lang, itigil ang korupsyon. Kung gusto nating matigil ang korupsyon, dapat ituloy yung Blue Ribbon Committee hearing. Dapat pakinggan yung testimonya, i-cross-examine ang mga brave 18 plus 4 Marines. Yun ang isang pamamaraan para matigil. Kaya lang, ang nangyayari, pinipigilan nila na magtestimonya ang brave 18 plus 4 Marines. So, may maaasahan ba tayo dito sa rally na ito? White Ribbon. Noong una, last year, trillion peso march atang tawag. Medyo, mas madami ng kaunti, yung trillion peso march. And then, alam ba yun? Basta last year, madami-dami na medyo kinabahan ang Malacanang. Kasi naisabay sa mga protesta, kilos protesta sa Indonesia and Nepal, na kung saan nagkaroon ng nasunog, violent demonstration sa Indonesia at Nepal laban sa korupsyon. Kaya kinabahan ng todo ang Marcos administration noon. Sa tinding kaba, bago yung, ano ba yun, September, yung anniversary ata ng martial law, September 21, yun, yung malaking rally. Bago nagkaroon ng malaking rally, nataranta ang Pangulo, nag-announce, ibabalik na natin ang 60 billion PhilHealth funds. Pagkatas ng ilang buwan, wala mang nangyari, hindi man ibinalik. Hinintay pa nila ang budget ng 2026 para maibalik. So, dito mo makikita ang Pangulo, marunong lang magsalita. Kaya lang, halos wala sa gawa. Bakit siya mag-announce na ibabalik? Sabi niya, may savings tayo. I don't know kung saan nakuha ang mga savings. Kaya ibabalik na natin yung 60 billion na PhilHealth Fund. That was before yung malakiang rally ng September 21, yung anniversary ng martial law. Kaya lang, walang nangyari. Naibalik nga, kaya lang doon na sa budget ng 2026. So, good luck! White ribbon, blue ribbon, red ribbon, kahit anong ribbon yan. Ang importante na ribbon, yung mag-iimbestiga ng Brave 18 plus 4 Marines. Dahil ako, naniniwala ako sa sinasabi ng Brave 18 plus 4 Marines. May mga inconsistencies sa kanilang testimony, kailang considering yung lawak ng kanilang sinasabi,
Ilang taon yan, halos 2 taon. Tapos hindi naman sila sabay-sabay na nagdi-deliver. Kaya may mga konting inconsistencies and that's normal. Mas lalong kapanipaniwala. Wala kang nasusunod, walang sinusunod na script. Kasi kung ano yung experience ng isang ex-marine, iba naman ang experience, kaya magkakaiba sila. Kaya kung minsan may konting discrepancy. But overall, ako naniniwala ko. Kasi si Saldi ko nang unang nagsabi. Di ba nung nag-video message siya, pinakita niya yung delivery ng mga mali-maleta. So connecting the dots, yung sinabi ni Orly Gutesa, sinabi ni Saldi ko, yun din ang sinasabi ng Brave 18 plus 4. Tapos ngayon, ang bagong Senate majority, mag-move on na daw, wala na daw flood control hearing kasi marami pa namang ibang katiwalian sa gobyerno na dapat imbestigahan. Yun na, tapos na. Kaya inagaw nila ang liderato sa Senado para matigil ang Blue Ribbon Committee hearing ni na Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta. But anyway, pagbigyan na lang natin. May 2028 pa naman. Sandali na lang yan. Next year, 2027 na, hindi natin malayan, botohan na sa 2028. Sa 2028 na tayo maniningil sa flood control scandal pag nanakaw nila sa kaban ng taong bayan.